Welcome po muli mga kapatid, mga friends, mga sirs and mga madams sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Natapos ko pong ipinaliwanag sa inyo ang pagkaiba ng Diyos Ama at ng anak ng ating Panginoong Heso Kristo. At ipinaliwanag ko sa inyo batay dito sa chapter 1 ng John na ang ating Panginoong Jesus ay siya din ay Diyos at sinabi dito na siya ay gumawa o siya ang gumawa ng lahat-lahat ng bagay at ganoon din ang confirmation ng matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse 15. Ngayon ay gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay may pagkatao o kung bakit may few verses sa salita ng Diyos na nagsasabi na siya ay tao at siya din ang nagsabi na ang anak ng tao. Sapagkat dito sa John chapter 1 verse 1 to 14 ay ipinaliwanag na ang Panginoong Hesus ay siya ay nasa Diyos at siya ay Diyos at siya ang gumawa ng lahat-lahat ng bagay. Ngayon sa verse 14 liwanag din kung paano naging katawan, naging tao ang ating Panginoong Hesus, sapagkat mababasa natin dito na sabi dito nga na and the Word was made flesh or became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as of the only begotten of the Father. Now, sabi dito, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao ay nakita ng mga tao na siya ang nagiging nakita ng tao ang gloria niya, na ang gloria niya ay siya ang only begotten ng Father. So, huwag nating alisin itong salitang itong Father. He is the only begotten of the Father. Ibig sabihin yung God the Father. Ngayon, marami din maniniwala na relisyon at ganon din sa mga ibang tao na sabi nila na ang si Jesus ay isa lamang siyang tao at hindi siya Diyos. So, gusto nating ipaliwanag dito kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay maski man siya ay may formang Diyos, ay bakit siya nagkatawang tao. At ito ang rason kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Sapagkat kailangan na magpakatawang tao ang ating Panginoong Jesus para makita ng tao ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi makita sapagkat ang Diyos ay isang espiritu at ang ibig sabihin ng espiritu ay hindi makita o hindi pwedeng makita ng naked eye ng tao. At alam naman natin na yon ang katotohanan sapagkat mayroong ding ginawa ng Diyos na bagay na hindi
makita, kagaya ng mga anghel at kagaya din ng mga, kung i-mention natin yung mga elemento na hindi makikita, kagaya ng mga gases, kagaya ng air, kagaya ng air, ang iba't ibang klase ng air, oxygen, hydrogen, nitrogen, at maraming klase ng elemento na hindi natin makikita. At ganon ang nature ng Diyos na hindi makita. Kaya ang ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos ay kailangan maipanganak dito sa mundo at maging katawang tao para makita ng tao ang nature ng Diyos. Kaya doon sa Colossians chapter 1 verse 19, sabi doon, "For it pleased the Father that in Him should all the fullness of God dwells." Na-please ang Ama na sa kanyang anak ay maipakita lahat-lahat ng buong Diyos. Sa English ay sabi doon, Godhead. In Him should all the fullness of the Godhead be shown bodily. So, sapagkat ang anak ng ating Panginoong Hesukristo ay naipanganak at nagkatawang tao, at siya ang nagpakilala at nagsabi sa atin tungkol sa Diyos Ama at ganun din sa Holy Spirit. So dito sa Gospel ng John, makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesus ang nagmensyon tungkol sa Ama. At sabi niya, maraming salita niya dito sa Gospel ng John na sabi niya na, "My Father is greater than I." At sa mga iba pang portion dito sa Scripture na sinabi ng ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus kung sino ang Ama. At ganun din, ipinaliwanag din niya kung sino ang Espiritu Santo. Kaya't kung basahin natin sa John chapter 14 verse 17, sabi doon, "And I will pray the Father, and He will give you another Comforter." At itong Comforter na ito, ay sabi niya, even the Spirit of Truth. At sabi ng ating Panginoong Hesus, "In whom the world cannot see, neither can neither can the world knows Him." But sabi niya sa mga disciples at sa mga believers, sabi niya, "But you know Him, for He dwells with you and will be in you." So yun ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol sa Holy Spirit. At mga iba pang verses na sabi ng ating Panginoong Hesus na ang Espiritu Santo ay siya ang mag-guide sa atin at siya ang magtuturo sa atin ng lahat-lahat. At mababasa natin sa verse 17, sabi doon, "He will convict the world of sin." Sabi doon. Kaya't ang Holy Spirit ay real ang Holy Spirit na maski man hindi natin makita siya, kagaya ng ating Panginoong Hesus, pero ang work ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga Kristiyano o naniniwala sa ating Panginoong Hesus, ay mafe-feel nila sapagkat ang Holy Spirit ay tunay na personalidad. So, kagaya ng hangin, maski hindi natin makita ang hangin, pero mafe-feel natin ang hangin, at kung wala ang hangin ay talagang ang tao ay hindi mabubuhay. So, ganun ang example ng Holy Spirit, na ang Holy Spirit ay maski man
hindi natin makita sa our naked eye, ngunit ang kanyang trabaho sa buhay ng mga Kristiyano ay nafe-feel nila. So, yon ang pagkaiba ng Holy Spirit, o I mean, pagka, excuse me, yon ang rason kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay may pagkatao. So, sabi nga ng mga marunong nag-explain ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesus ay perfect God at perfect human, sapagkat siya ay Diyos, perfectong Diyos, sapagkat He is all powerful, He is all knowing, He is lahat-lahat. So, siya din ay isang tao sapagkat siya ay nagkatawang tao at nakita ng tao sa kanyang naked eye. Kaya't siya ay may pagkatao. Sapagkat kung hindi nagkatao ang ating Panginoong Hesus, ay hindi makikita ng tao talaga ang Diyos. Ngunit sa panunungkulan ng ating Panginoong Hesus ay siya ay nagpakitang tao upang siya ay magiging mediator. Ang sabi ng Bible, magiging mediator between God and man. Siya ang nag-mediate sa atin sa Diyos Ama. So, maski man sabi doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, nasabi doon, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang rason kung bakit sinabi doon na man Christ Jesus, sapagkat kung hindi nagkatawang taong ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng maging mediator between man and God. Kaya kailangan maging tao para siya ay pwedeng i-mediate ang tao sa Diyos Ama. So, ito lang ang short explanation tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po at hanggang sa muli.